Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang ang usapin tungkol sa umano'y lavish lifestyle ni Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula sa negosyanteng si Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng hanggang $8 milyong, habang ang isa naman ay G550 na posibleng umabot sa $35 milyong o halos 2.6 na bilyong piso. Nakapark daw ang mga aircraft sa hangar ni Tan at nakatawag na ng pansin mismo sa Malacanang. Si Zaldico naman, na kasalukuyang nasa Amerika, ay umano'y pinupull out na ang kanyang fleet ng luxury jets at choppers mula Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap, ipinaparehistro na ng kanyang Mississippi Aviation ang isang Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng halos 36 na milyong US dollars. Bukod pa rito, meron din daw silang 5 luxury Bell choppers na ginagamit para ihatid ang mga VIP guests sa kanilang luxury resort sa Albay. Pero higit pa sa mga luho, mas mabigat ang issue ng kanilang mga kinakaharap na kaso. Si Martin Romualdez ay nasangkot sa reklamo sa Office of the Ombudsman kasama sina Zaldico, Majority Leader Manix Dalipe at Representative Stella Quimbo kaugnay ng umano'y 241 bilyong pesos na budget insertions sa taong 2025 national budget. Ayon sa reklamo, may mga blank line items na nilagyan ng halaga matapos ang final approval ng BICAM report, isang akto na itinuturing na falsification at graft. Bukod dito, lumabas din ang pangalan ni Romualdez sa mga investigasyon sa flood control kickbacks. Ayon sa testimonya ng ilang contractor, may mga opisyal at kongresista na kumukuha ng porsyento mula sa halaga ng proyekto. Mariin namang itinanggi ni Romualdez ang mga paratang. Ngunit sa gitna ng kaliwat kanang alegasyon, nitong Setyembre 17, 2025, nagbitiw si Romualdez bilang House Speaker. Ayon sa kanya, ginawa niya ito upang hindi na madamay ang institusyon ng Kamara sa kontrobersya at upang mapanatili ang integridad ng Kongreso. Ang kanyang pagbibitiw ay nagmarka ng isa sa pinakamalalaking political shakeups sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, si Zaldico ay iniugnay din sa parehong mga anomalya. Siya raw ang proponent ng mahigit 13.8 bilyong pesos na budget insertions para sa flood control projects. Lumutang din ang kanyang pangalan sa testimonya ng mga contractor na nagsabing may kickbacks sa mga proyekto ng DPWH. Tulad ni Romualdez, mariin itong itinanggi ni Ko at iginiit na gawa-gawa lamang at may bahid ng politika ang mga akusasyon. Kamakailan, naging usap-usapan ang biglang pagkawala ni Congressman Zaldico sa publiko. Simula pa noong pagbubukas ng ika-20 Kongreso noong Hulyo 28, 2025, hindi na siya regular na dumadalo sa mga sesyon. Bagamat nagsumite siya ng ilang excuse letters, maraming pagkakataon na absent siya ng walang sapat na paliwanag. Dahil wala na rin siyang hawak na posisyon sa anumang komite, lumitaw ang tanong kung paano maaaring ituring na excused ang kanyang paulit-ulit na pagliban. Lalong naging palaisipan ang kanyang pagkawala habang patuloy ang mga investigasyon tungkol sa malalaking flood control projects at budget insertions. Ayon kay Resista Toby Tiangco, kabilang si Ko sa mga umano'y may kinalaman sa controversial na bicameral insertions, particular ang isang dagdag na pondo na umabot sa 3.8 bilyong pesos na nakapangalan mismo sa kanya. May mga dokumento ring lumabas na nag-ugnay sa kanya bilang proponent ng mas malaki pang insertion na aabot sa 18 bilyong pesos. Kung susuriin, napakalaking halaga nito para sa iisang distrito lamang. At malinaw na dapat sana ay ipinaliwanag ng mismong kongresista kung paano ito naisama sa national budget. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya personal na humaharap sa mga investigasyon at tila may pumipigil para siya ay tawagin bilang resource person sa mga pagdinig. Para sa maraming Pilipino, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kakulangan ng transparency at pananagutan. Ang bilyon-bilyong pisong pinag-uusapan ay mula sa buwis ng mamamayan, kaya't nararapat lamang na malinawan kung saan napupunta ang pondong ito. Sa kabuuan, parehong kinakaharap ni Romualdez at Co. ang mabibigat na tanong. Paano nila nagagawang pamunuan ang bansa habang nakapaloob sa mga kontrobersya ng yaman,
luxury lifestyle, at alegasyon ng korupsyon. Habang patuloy ang investigasyon, nananatili ang agam-agam ng publiko kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng kanilang kapangyarihan. Ang bayan o ang sarili. Issue sa pamilya Atayde. Sa gitna ng mga balita ng katiwalian at investigasyon sa gobyerno, lumutang ang pangalan ng kongresistang si Arjo Atayde, asawa ng actress na si Maine Mendoza at anak ng veteranang artista na si Sylvia Sanchez. Mula sa isang pamilya na kilala sa showbiz at negosyo, naging sentro sila ngayon ng usapan sa publiko dahil sa mga paratang ng korupsyon. Nitong Setyembre 2025, sa pagdinig ng Senado, ibinulgar ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya na may mga mambabatas umanong tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects ng DPWH. Isa sa mga pangalan na lumabas ay si Arjo Atayde na ngayon ay kinatawan ng Quezon City. Mariin namang itinanggi ito ni Arjo. Ayon sa kanyang pahayag, wala siyang anumang deal with contractors at hindi siya nakinabang sa proyekto. Para sa kanya, unfair na madamay siya sa isang kontrobersyang wala naman siyang kinalaman. Iginiit niya na handa siyang dumaan sa legal na proseso para linisin ang kanyang pangalan. Sa gitna ng kontrobersya, mabilis na ipinagtanggol ni Maine Mendoza ang kanyang asawa. Sa kanyang social media posts, sinabi niyang ang mga paratang laban kay Arjo ay baseless allegations at walang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi patas na husgahan ang asawa niya at ang kanilang pamilya nang wala pang matibay na ebidensya. Sinabi rin ni Maine na not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Everything we have comes from years of work and savings. Iginiit niya na ang kanilang mga ari-arian at magarang pamumuhay ay bunga ng kanilang pinaghirapan sa showbiz at iba pang lehitimong negosyo. Hindi rin siya nag-atubiling sabihin na kung sakali mang mapatunayan na may kasalanan si Arjo, hindi niya ito ipagtatanggol. Pero para sa kanya, sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ipaglaban ang malinis na pangalan ng kanyang asawa laban sa maling akusasyon. Samantala, ang ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez ay nananatiling tahimik sa issue. Pero sa mga nakaraang panayam at feature ay makikita kung paano siya nagsumikap mula sa pagiging simpleng probinsyana hanggang maging kilalang artista at haligi ng pamilya. Naging bahagi siya ng pagbuo ng kanilang mga negosyo at ari-arian. Sa kanyang pamumuno na itatag nila ang Nathan Studios, nakapagpundar ng mga bahay at sasakyan at nakapagbigay ng marangyang buhay sa kanilang pamilya. Ang kanyang katahimikan ngayon ay tila pagpapakita na mas pinipili niyang ipaubaya sa anak at manugang ang pagbibigay ng paliwanag sa publiko. Naghalo ang reaksyon ng publiko. May mga netizens na sumusuporta kay Maine at Arjo, sinasabing unfair ang mabilis na paghuhusga. Pero mayroon ding naniniwala na dapat silang masusing imbestigahan, lalo na't lumutang ang kanilang pangalan sa Senado. Para sa ilan, pahayag ni Maine ay nakapagbigay liwanag sa panig ng pamilya Atayde. Ngunit para sa iba, ito ay isang pagtatangkang linisin ang imahe ng kanilang pamilya sa kabila ng seryosong paratang. Para kay Martin Romualdez at Zaldy Co, kung tunay na naglilingkod sa bayan, bakit lumilitaw ang pangalan sa mga issue ng luxury jets at anomalya sa proyekto? At sa pamilya Atayde, lalo na kay Arjo, Sylvia at Maine, paano maipapakita na ang tagumpay at yaman ng pamilya ay hindi nakatali sa mga kontrobersya ng politika at corruption? Mag-iwan ng komento, huwag kalimutang i-like ang video. Salamat at God bless.